At dahil nga sa siksikan ng mga deboto, ilang deboto na po ang hinimatay bago pa man umusad ang prosesyon ng itim na Nazareno kanina mula sa Quirino Grandstand. Kaugnay nito, may news to go si Steve Dailisan live. Steve. Kara, pasado alas 7 nga ng umaga nang magsimulang umusad ang prosesyon ng itim na Nazareno mula rito sa Quirino Grandstand. At kasabay nga ng pag-alis ng mga deboto rito yung pagkaiwan naman ng sangkaterbang kalat. Mabilis na umusad yung prosesyon mula rito sa Quirino Grandstand, Kara, dahil pagkatapos ng pagbabasbas sa misa kanina ay ipinwesto na kaagad yung andas ng itim na Nazareno sa kagustuhan nga, Kara, ng marami na makalapit at mahawakan ng poon ay hindi maiwasan yung apakan at tulakan, kaya may mga nawalan ng malay. Karamihan, Kara, ay sinugod sa rescue station ng MMDA at dahil nga nakaranas ng hirap sa paghinga ay kaagad silang kinabitan ng oxygen. Yung ilan naman, Kara, ay kinailangan ng isugod sa ospital. May mga nagkasugat din sa paa na kaagad din ginamot. Sa taya ng PNP, Kara, ay umabot sa mahigit 300,000 deboto yung dumagsa sa Quirino Grandstand para saksihan yung misa. Yan, nakikita yung video kanina, yung kuha natin ng ilan sa mga deboto na hinimatay, na wala ng malay yung iba naman, Kara, ay nagpapakuha ng blood pressure gawa nga ng tumaas yung kanilang presyon dahil sa init at siksikan. Yung iba naman, ayan, nilalapatan din ng pangunang dunas matapos matapakan yung kanilang mga paa at magkasugat-sugat. Kasabay nung alisan nga, Kara, ng mga deboto, yung pagkaiwan naman ng sangkaterbang basura kanina. Nung mag-ikot-ikot tayo, napakaraming karton, plastic, mga papel, plastic bottles na iniwan na lamang ng basta-basta ng mga deboto. May 200 Metro Park Clearing Group ng MMDA yung namumulot ng basura sa ngayon, at katuwang nga nila yung ilang mga volunteers at NGO. Kinumisyon pa nga ng Archdiocese of Manila, Kara, yung ilang street dweller para mamulot ng basura. Kapalit daw yung ng bawat kilo ng plastic bottle ay 16 pesos o di naman kaya ay pagkain para mahikayat sila sa pagpupulot. Sinesegregate naman daw ito, Kara, bago i-dispose. Ayon kay Joji Rivera ng Archdiocese of Manila, sana raw kasabay ng matinding debosyon sa Nazareno ay yung pagpapahalaga rin sa kalikasan, lalo na dun sa mga basurang naiiwan. Ganito raw kasi taon-taon ang sitwasyon, kaya inaabot ng mahigit 300 tonelada yung dami ng basurang naiiwan. Sa mga sandaling ito, Kara, ay patuloy yung pahumulot ng basura nitong mga taga-MMDA. Yung iba nakita natin mga volunteers na mumulot pa rin, kaya halos kalahati na nitong Quirino Grandstand yung kanilang nalilinis. Yung tanging naiiwan na lamang dito ay yung ilang mga truck ng bumbero ng MMDA na mamaya raw ay isprayan itong bahagin ito ng Quirino Grandstand para tuluyan niyang malinis. At meron pang naiiwan mga intern ito, mga criminology students. Gayun din yung mga rescue teams naman ng MMDA, yung kanilang mga ambulansya ay umalis na rin dito at lumipat nga dun sa kalsada o dun sa rutang daraanan ng prosesyon para matulungan pa yung ilan sa mga kababayan natin na posibleng magtamo ng sugat o di naman kaya makaranas ng pagkahilo, para nang sa gayon agad nila silang mabigyan ng assistance. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Kara. Okay, Steve. Steve, isang katanungan lamang. So sa palagay mo, talagang umubra itong bagong mga gulong doon sa andas? Kasi mukhang naging mabilis yung pag-usad ng prosesyon. Last year kasi nung nasaksihan ko dyan sa Quirino Grandstand, talagang usad pagong yung prosesyon dahil nga na-discarril yung gulong. Pero ngayon sa pagtansya mo, mukhang mabilis itong prosesyon ngayong araw na ito, no? Tama ka dyan, Kara, kasi kanina nung pagkatapos ng misa, nung ipwesto na yung mismong andas, nagtuloy-tuloy na. Kumbaga, nagkaroon lamang ng kaunting pagbabagal nung ilan sa mga deboto yung sumampa doon sa mismong andas. Pero pagkausad niyan, pagkaalis dito sa may Quirino Grandstand, tuloy-tuloy na yung kanyang takbo. Mangyari forklift o yung gulong ng forklift yung ginamit ngayong taon doon sa mismong gulong ng andas, hindi kagaya nung nakaraang taon na gulong ng truck. Kaya ang inaasahan nga ng mga taga-simbahan ay mas mapapadali yung pagbabalik ng andas doon sa mismong Quiapo Church bago maghating gabi, dahil yan yung target nila sa mismong araw ng kapistahan ng itim na Nazareno ay makabalik ito dyan sa simbahan sa Quiapo Church. Kara. Maraming salamat, Steve Dailisan, nag-uulat mula sa Quirino Grandstand.